Like, comment, share and subscribe for more videos. Ang Bayou Canyon sa gitna ng digmaan. Ang hangin ay umaalingaw sa tunog ng matinding labanan sa Bayou Canyon. Walang tigil ang pagputok ng mga energy weapon mula sa mga naka-armored na sundalo, na tumatama sa balat ng dambuhalang halimaw. Ang nilalang, na nasa ilalim ng puwersa ng mga halimaw at may matatalim na ngipin at nagliliyab na mata, ay sumisigaw at nagpapayanig sa lupa sa bawat hampas. Sa kabila ng panganib at pinsala, patuloy ang laban ng mga tao, depensa para sa kanilang teritoryo laban sa bagong ebolusyon. Ang usok at pinsala sa paligid ay patunay sa tindi ng bakbakan. Habang patuloy ang labanan sa Bayou Canyon, isa pang banta ang sumulpot mula sa kalangitan. Mabilis na nagpapaputok ng mga dilaw na enerhiya ang mga sundalo, determinadong ipagtanggol ang kanilang posisyon. Walang tigil ang pagpapaputok nila sa mga lumilipad na mutant beasts, na may pakpak tulad ng ibon o reptilya, na sumisisid mula sa itaas. Mahalaga na hindi makalusot ang mga halimaw na ito, dahil mas magiging mahirap ang depensa sa lupa. Ang bawat putok ay para pigilan ang pagdami ng kalaban, patunay sa walang humpay na laban ng tao laban sa puwersa ng mga halimaw. Habang tumitindi ang labanan, isang bagong panganib ang biglang sumulpot sa ere. Isang malaking mutant bee, na may itim at dilaw na kulay at mabilis na lumilipad, ang papalapit sa mga sundalo. Isang sundalo ang nakatunog at sumigaw ng babala, ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Hindi lang pala iisang halimaw, kundi isang kayag ng mga insekto ang kanilang kinakaharap mula sa puwersa ng mga halimaw. Patuloy ang depensa ng mga sundalo laban sa mabilis na pagdami ng kalaban na ito, habang unti-unting lumalala ang sitwasyon. Hindi na kinaya ng matibay na pader ang tindi ng matinding pag-atake ng puwersa ng mga halimaw. Isang malaking basag ang nabuo, at mula rito ay lumitaw ang dalawang dambuhalang halimaw na mukhang dinosaur o reptilya. Ang mga nilalang na ito, na may matatalim na ngipin at malalaking kuko, ay umalingaw-ngaw sa kanilang sigaw ng tagumpay. Nalagpasan na tayo ng mga halimaw, isang tinig ang sumigaw, puno ng pagkabahala at desperasyon. Ang depensa ay nabasag, at ang mga sundalong nasa paanan ng pader ay tila natamba, na nagpapahiwatig ng kalunos-lunos na sitwasyon sa harap ng puwersa ng mga halimaw. Sa gitna ng kaguluhan at pagkalusot ng mga kalaban, may isang bagay na gumalaw ng napakabilis. Biglang, isang matalim na sinag ng liwanag ang bumulusok, na tila isang espada ng enerhiya, at tumama ng direkta sa tagiliran ng dambuhalang halimaw. Ang nilalang, na dati sumisigaw, ay napaungol sa lakas ng tama ng atake. Tila may isang lalaki ang umatake gamit ang isang espada, nagdadala ng bagong pag-asa at pagbabago sa takbo ng labanan laban sa puwersa ng mga halimaw. Ang bakas ng mabilis na paggalaw ay nagpapakita ng biglaang pagdating ng isang bayani. Sa gitna ng kaguluhan, humarap ang lalaki, na tila nagmula sa isang anino ng pag-asa. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng galit at matinding determinasyon, na nagpapakita ng kanyang pagiging handa sa labanan. Ito ang lalaki na gumamit ng espadang enerhiya upang tamaan ang dambuhalang halimaw. Sa kanyang mga nanlilisik na mata, makikita ang pagnanais na wakasan ang banta ng puwersa ng mga halimaw. Ang kanyang presensya, na may madilim na damit na may dilaw at kulay abong detalye, ay nagbigay ng bagong lakas at pag-asa sa mga sundalong patuloy na lumalaban. Si General Lee, na may espada, ay lumitaw sa gitna ng kaguluhan, matapos tamaan ang isa sa malalaking halimaw. Ginoong Lee, isang tinig ang sumigaw, na nagpapahiwatig ng pagkilala sa kanyang presensya. Sumagot naman si General Lee, iwanan niyo sa akin ito, mag-concentrate kayo sa pagharap sa mga nasa labas ng syudad. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at utos, nagbibigay ng bagong direksyon sa mga sundalo. Ang kanyang pagdating ay nagbigay ng bagong pag-asa at nagpapakita ng pagbabago sa takbo ng labanan laban sa puwersa ng mga halimaw. Si General Lee, ang matapang na pinuno na may puting buhok at bigete ngunit malakas pa rin ang pangangatawan, ay nakatayo na tila nag-iisip ng malalim sa gitna ng labanan. Ang kanyang isipan ay puno ng pag-aalala sa lumalalang sitwasyon. Ang kanyang seryosong ekspresyon ay nagpapakita ng pag-aalala sa epekto ng isang pangyayari sa depensa ng syudad laban sa puwersa ng mga halimaw. Bilang isang general na nakasuot ng madilim na kapa at damit na may dilaw na detalye,
ang kanyang pag-iisip ay nakasentro sa kaligtasan ng kanyang mga tauhan at ang tagumpay sa laban. Patuloy ang labanan sa pagitan ng puwersa ng mga halimaw at tao, ngunit may pagbabago. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kanya ang umalingawngaw, nagpaputok ng sunod-sunod na bala ng enerhiya. Ihanda ang mga baril, ang utos na sumisigaw sa ere. Kasunod nito, putukan, at ang mga matingkad na dilaw na bala ng enerhiya ay bumulusok, na naglalayong pabagsakin ang marami pang halimaw. Ipinapakita nito ang patuloy na agresibong offensiba ng tao laban sa puwersa ng mga halimaw, na lumalaban para sa bawat pulgada ng teritoryo. Patuloy ang labanan sa syudad, at ang bawat sandali ay nagiging mas desperado. Sa isang bahagi ng bakbakan, isang malakas na pagsabog ang naganap, nagdulot ng pagkawasak at pagkakalat ng mga piraso ng lupa. Sadyang napakaraming halimaw, ang bulong ng isang tinig, na nagpapahiwatig ng pagkadismaya sa lumalaking bilang ng kalaban. Sa kabila ng paggamit ng malalakas na armas at ang pagdating ni General Lee, ang puwersa ng mga halimaw ay tila walang katapusan. Ang bawat pagsabog at ang mga nagkalat na mutant beasts ay nagpapakita ng matinding pagsubok na kinakaharap ng mga tao sa laban para sa kanilang kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy ang mga sundalo sa pagpapatatag ng kanilang depensa. Huwag silang palalampasin, ang determinadong sigaw ng isang sundalo, ang kanyang berdeng helmet at uniforme ay tanda ng kanyang pagpupursige. Habang ang isa naman ay nagtitiyak, ang artillery ang magtataboy sa kanila. Sa kabila ng matinding dami ng kalaban at ang paglusot ng ilan, nananatili ang pag-asa sa kanilang offensiba. Ang kanilang pagpupursige at mabilis na paggalaw ay mahalaga sa patuloy na laban sa puwersa ng mga halimaw. Sa gitna ng patuloy na labanan, tila nagbabago ang sitwasyon dahil sa tindi ng offensiba. Matapos ang sunod-sunod na atake mula sa mga tao, kabilang na ang malalakas na putok mula sa artillery at ang pagdating ni General Lee, tila nadidihado na ang puwersa ng mga halimaw. Ang mga pagsabog ay nagpapakita ng tindi ng depensa, at ang mga halimaw ay tila nahihirapan ng makalapit sa pader ng syudad. Ang pagtataboy sa mga kalaban ay nagbibigay ng pag-asa na malalampasan ang matinding pagsubok na ito, na nagpapakita ng epektibong depensa. Si General Lee, na ngayon ay nasa gitna ng mga matinding halimaw, ay walang takot na humarap sa banta. Napapalibutan siya ng dalawang dambuhalang halimaw na mukhang ibon o reptilya, na may matutulis na ngipin at malalaking pakpak. Patayin silang lahat, at may iligtas ang syudad, ang kanyang boses ay umalingawngaw, puno ng pag-asa at determinasyon. Siya ang pangunahing puwersa laban sa puwersa ng mga halimaw, na nagbibigay ng inspirasyon sa mga sundalo sa bawat mabilis na galaw. Sa kabila ng pagdami ng kalaban, ang kanyang liderato ay nagpapakita na may pag-asa pa rin sa laban para sa kaligtasan ng syudad. Si General Lee, na may puting buhok at bigete, ay napapaisip ng malalim sa gitna ng matinding labanan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala at pag-iisip, na nagpapahiwatig ng tindi ng sitwasyon. Ang mga halimaw na ito ay nasa level 8 na, ang bulong niya sa kanyang sarili, ngunit napakarami nila. Kung hindi natin sila mapapatay agad, guguho ang syudad, ang kanyang pag-aalala ay malinaw, at alam niyang kritikal ang bawat sandali sa pagdepensa laban sa lumalaking puwersa ng mga halimaw. Si General Lee ay nasa gitna ng matinding labanan, direkta niyang hinarap ang tatlong halimaw na may antas 8. Ang mga nilalang na ito, na mukhang mga lobo o hina na may matatalim na ngipin at claws, ay galit na galit sa kanya. Ang bawat galaw niya ay mabilis at tumpak, habang iniiwasan niya ang mga atake ng mga mababangis na nilalang na ito, na may bakas ng mabilis na paggalaw sa paligid niya. Bagamat nag-aalala siya sa dami at lakas ng mga kalaban, hindi siya sumusuko. Ang kanyang pakikipaglaban ng mag-isa laban sa mga ito ay nagpapakita ng kanyang tapang at dedikasyon sa pagliligtas ng syudad mula sa puwersa ng mga halimaw. Habang patuloy ang matinding labanan sa pagitan ng mga tao at puwersa ng mga halimaw, isang malakas na lindol ang biglang yumanig sa buong paligid. Parehong nagulat si General Lee, na nakatingala, at ang mga halimaw, na mukhang lobo o reptilya, sa hindi inaasahang pangyayari na ito. Ang kanilang laban ay pansamantalang natigil dahil sa pagkabigla sa lakas ng pagyanig, na may mga linya ng paggalaw sa paligid. Ang kaganapang ito ay nagpapakita na may mas malaking puwersa pa ang nagbabanta, na maaaring magpabago sa takbo ng labanan. Isang malakas na lindol ang yumanig,
na nagdulot ng gulat sa parehong panig. Ngunit sa biglaang pangyayaring ito, ang mga halimaw ay biglang nagtakbuhan paalis, kabilang ang isang lobo at isang lumilipad na ibon. Sa takot dahil sa naramdaman nilang kakaibang kapangyarihan na bumabalot sa lugar at pagyanig, hindi na nagdalawang isip ang puwersa ng mga halimaw at dali-dali silang umatras. Tila mayroong bagong puwersa na lumitaw, na nagdulot ng matinding pagkabahala maging sa mga mababangis na nilalang na ito. Si General Lee ay nagmamasid sa kanilang mabilis na pagtakas. Ang mga halimaw ay patuloy na nagtakbuhan palayo, ang kanilang pagtakas ay dulot ng matinding takot. Ang kanilang ekspresyon ay nagpapakita ng matinding pagkabahala at pagmamadali. Isang kakaibang kapangyarihan ang bumabalot sa lugar, kasama ang pagyanig ng lupa, na nagdulot ng pagkabahala sa buong puwersa ng mga halimaw. Hindi pa nila alam kung ano ang paparating, ngunit malinaw na ito ay isang mas malakas at nakakatakot na kalaban kaysa sa sinuman na kanilang nakaharap. Patuloy silang umatras, iniwan ang labanan sa syudad dahil sa bagong banta na ito. Matapos ang malakas na lindol, at ang pagtakas ng mga halimaw, napansin ni General Lee at ng kanyang mga sundalo ang biglaang pagtigil ng labanan. Teka lang, ang sabi ni General Lee, habang nakatingin sa kanilang paligid at sa mga malalaking baril sa likuran. Nagtaka siya, umatras ba ang mga halimaw dahil lang sa lindol? Sa kabila ng mga katanungan, may ngiti sa labi ni General Lee, gayunpaman, nakaligtas tayo, isang pansamantalang kapayapaan ang bumaba sa syudad. Habang pinagmasdan nila ang pag-alis ng puwersa ng mga halimaw dahil sa hindi pa malaman na mas malakas at nakakatakot na kalaban. Ang labanan ay pansamantalang natigil dahil sa malakas na lindol at ang pagtakas ng mga halimaw. Ngunit biglang naramdaman ni General Lee ang isang kakaibang presensya. Isang madilim na enerhiya o aura ang nagsimulang bumalot sa paligid niya, na nagdulot ng labis na pagkabahala sa kanya. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas at ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagpapahiwatig ng kanyang matinding pagkabigla. Ang enerhiyang ito ay ang pinagmulan ng pagtakas ng puwersa ng mga halimaw, at ngayon ay nasa harap na niya ang mas malakas at nakakatakot na kalaban na hindi pa nila alam. Matapos ang biglaang pagtakas ng puwersa ng mga halimaw at ang kakaibang lindol, isang maulap na puwersa ang nagsimulang kumalat sa paligid. Nakita ni General Lee ang lumalaganap na ulap na may madilim at misteryosong dating. Ito ang palatandaan ng pagdating ng mas malakas at nakakatakot na kalaban na nagpa-atres sa mga halimaw. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng pagkabigla at pag-aalala, dahil alam niyang ang bagong banta na ito ay mas mapanganib kaysa sa inaasahan. Matapos ang pagtakas ng puwersa ng mga halimaw at ang pagyanig ng lindol, isang makapal na hamog ang bumalot sa buong lugar. Dahil sa kapal ng hamog, halos hindi na makita ng mga sundalo ang isa't isa, at sila ay tila naguguluhan. Bakit maulap ang bulong ng isang sundalo, nagtataka sa biglaang pagbabago sa kapaligiran. Ang hamog na ito ay palatandaan ng paparating na mas malakas at nakakatakot na kalaban na nagpa-atres sa mga halimaw. Ang sitwasyon ay lalong nagiging misteryoso at mapanganib para sa mga tao. Sa gitna ng lumalaganap na hamog, at habang nakikipagtalo si General Lee sa kanyang sarili tungkol sa misteryo ng pagtakas ng mga halimaw, mayroong nakita ang isa sa mga sundalo. Iyon ay, ang sigaw ng sundalo, na may gulat sa mukha at nakaturo sa isang bagay na hindi pa malinaw. Ang isa pang sundalo ay agad na sumagot, ano? Tila may bagong nilalang o pangyayari ang lumitaw sa gitna ng hamog, na nagdulot ng labis na pagkabigla sa kanila. Ito ang senyales ng pagdating ng mas malakas at nakakatakot na kalaban na nagpa-atres sa puwersa ng mga halimaw. Ang pagtakas ng mga halimaw at ang biglaang pagyanig ng lindol ay dulot ng paglitaw ng isang napakalakas na puwersa. Dito nga ay ipinakita ang ugat ni Yuzio, isang dambuhala at napakalaking ugat na umusbong mula sa ilalim ng lupa. Ito ay may madilim na kulay at may bakas ng matinding puwersa sa paglitaw nito, na nagkalat ng piraso ng lupa o bato sa paligid. Ang paglitaw ng ugat ni Yuzio ay nagpapahiwatig ng pagpasok ng bagong yugto sa labanan, kung saan ang puwersa ni Yuzio ang siyang susunod na banta. Ang paglitaw ng dambuhalang ugat ay naghudyat sa pagdating ng pinakamalakas na banta, ang puwersa ni Yuzio. Ang makapangyarihang hukbo ng Divine Tree ay kinabibilangan ng Nine-Tailed Fox, na may matatalim na ngipin at marilag na hitsura. Kasama rin ang Golden Monkey, na may malakas na pangangatawan, ang Honey Badger, at ang Demon Boar na may matatalim na sungay.
Sila ang dahilan ng pagtakas ng mga naunang halimaw, at ngayon ay ang syudad ang kanilang pakay. Ang labanan ay magiging mas matindi at delikado sa harap ng mga nilalang na ito. Ang paglitaw ng ugat ni Yuzio ay naghudyat sa pagdating ng kanyang mga kasamahan, na lalong nagpalakas sa kanyang hukbo. Hindi lang ang Nine-Tailed Fox, Golden Monkey, Honey Badger, at Demon Boar ang bumubuo sa puwersa ni Yuzio. Narito rin ang White Tiger at Demon Bull, na nagpapalakas pa sa kanilang hukbo. Ang mga nilalang na ito ay bumubuo sa mas nakakatakot na kalaban na nagpa-atras sa mga halimaw at ngayon ay humaharap na sa mga tao. Naghahanda na ang syudad para sa mas matinding labanan laban sa puwersa ni Yuzio. Hindi lang sa lupa nagtatago ang puwersa ni Yuzio, kundi maging sa himpapawid, na may mga linya ng paggalaw na nagpapahiwatig ng bilis. Isang malaking falcon, na may pulang balahibo sa ulo, ang mabilis na lumilipad, at sa likuran nito ay may iba pang mga lumilipad na nilalang na sumusunod. Ang mga alaga niyang ito ay napakabilis kumilos, na nagpapakita ng kanilang lakas at tindi. Ang mga nilalang na ito ay bahagi ng mas malakas at nakakatakot na kalaban na nagpa-atras sa mga naunang puwersa ng halimaw. Ngayon, ang mga tao ay humaharap sa isang buong hukbo na lumalaban mula sa lahat ng direksyon. Ang paglitaw ng ugat ni Yuzio ay simula lamang ng pagpapakita ng kanyang buong puwersa. Ngayon, ipinapakita ang iba pang katawan na puno ni Yuzio, na may malalaking sanga na tila kahoy. Ang kanyang mutant branch ay kumikintab ng maningning na dilaw na kulay, na nagpapahiwatig ng kanyang nakakapanlumo na kapangyarihan. Ang mga sanga ay tila naglalabas ng enerhiya, na nagpapakita ng isang malakas na presensya at ang patuloy na paglawak ng kanyang banta. Ang paglitaw ng ugat at ang pagkalat ng maulap na hamog ay nagtapos sa pagpapakita ng pinakamatinding banta, ang mismong si Yuzio. Ipinapakita ang kanyang buong katawan, isang dambuhalang puno na may mga matatalim na ugat at sanga na kumikinang sa dilaw na enerhiya. Ang kanyang maliit na itim na mukha, na makikita sa gitna ng nagliliyab na enerhiya, ay nagpapakita ng sinaunang kasamaan. Ang mga halimaw na bumubuo sa kanyang hukbo ay nakakalat sa kanyang katawan at paligid, kabilang ang mga insekto, kakaibang nilalang na may pakpak, at iba pang halimaw, naghihintay ng kanyang utos. Ang syudad ay humaharap na ngayon sa isang puwersang tila walang katapusan, isang nilalang na mas matindi at mas mapanira kaysa sa lahat ng kanilang nakaharap. Ang paglitaw ng buong katawan ni Yuzio ay nagdulot ng matinding pagkabigla kay General Lee. Naramdaman niya ang isang napakalakas na enerhiya na naiiba sa lahat ng kanilang naramdaman noon, na may madilim na aura sa paligid niya. Ito ay naiiba sa naunang alon ng espiritual, ang bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala, habang ang kanyang bibig ay nakabukas at ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagpapahiwatig ng kanyang matinding pagkabigla. Ang lakas at kakaibang uri ng enerhiya ni Yuzio ay nagpahiwatig ng isang laban na mas malala pa kaysa sa inaakala, isang pagsubok na maaaring maging huling pagtatanggol ng syudad. Habang nagulat si General Lee sa kakaibang enerhiya, lalong naramdaman niya ang tindi nito. Ang pagdami ng enerhiya ni Yuzio ay tila isang malawak na karagatan, walang hanggan at hindi masusukat. Ang malalaking ugat ni Yuzio, na may kulay rosas at may mga linyang dilaw ng enerhiya, ay umaabot sa kalangitan, at ang buong syudad ay nababalutan ng kanyang presensya. Ang lakas na ito ay nagpapakita ng isang hamon na higit pa sa kanilang pinaghandaan, isang laban na hindi na lang para sa syudad kundi para sa mismong kaligtasan ng sangkatauhan. Ang mukha ng kapangyarihan tinding pagkabahala at takot. Ang kanyang mukha, isang maliit, itim na bilog na may dalawang nagliliyab na puting mata, ay nagpapakita ng isang kapangyarihan na tila hindi kayang talunin. Ramdam ni General Lee ang nakakapanlumo nitong presensya. Wala tayong laban, ang bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Ito ay isang banta na maaaring magtapos sa lahat, habang ang buong paligid ay nababalutan ng maningning na dilaw na enerhiya. Sa gitna ng tindi ng kapangyarihan ni Yuzio, alam ni General Lee na kinakailangan ng kumilos, na may seryoso at determinadong ekspresyon. Kailangan nating tumakbo, ang sigaw ng isang sundalo sa likuran niya, puno ng pagkabahala at nagmamadali. Ngunit mas matindi ang naging utos ni General Lee. Umalis kayo rito, ang malakas niyang sigaw, na nagpapahiwatig ng kanyang kagustuhang protektahan ang kanyang mga tauhan, habang may mga linya ng paggalaw sa paligid. Ang banta ni Yuzio ay napakalaki, at ang tanging paraan para mabuhay ang ilan ay ang pag-atres.
Ang desperasyon ay kumakalat sa hanay ng mga sundalo, na may matinding pagkabahala sa kanilang mga mukha. Sa harap ng napakalaking kapangyarihan ni Yuzio, ang pag-asa ay tila naglalaho. Patunugin ang alarma at ipaalis agad ang mga tao sa syudad, ang utos ng isang sundalo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagmamadali. Ang isa pa ay dagling idinugtong, sino mang makakatakas, tumakas na, kung hindi, mamamatay tayong lahat. Ang mga nagliliyab na kidlat na bumabalot sa syudad ay nagpapatunay sa malapit ng maganap na trahedya, isang huling pagtatangka na iligtas ang kung sino man ang kayang iligtas. Ang pagdating ni Yuzio ay nagdulot ng matinding takot at pagkabahala sa mga sundalo. Ang kanyang mukha, isang itim na bilog na may dalawang nagliliyab na puting mata, ay tinitigan ng lahat. Sa kanyang nakakatakot na presensya, na may background na nagliliyab na kulay ube at madilim na kulay pula, isang tinig ang sumigaw, nandito na ang puno ng demonyo. Ito ang huling pagpapatunay na ang kanilang kinakaharap ay hindi lang ordinaryong banta, kundi isang masamang kapangyarihan na kayang magwasak ng lahat. Ang pagdating ni Yuzio ay nagmarka ng isang bagong yugto sa labanan, kung saan ang kaligtasan ng syudad ay nakasalalay sa isang desperadong paglaban. Ang puno ng demonyo, si Yuzio, ay nagpakita ng kanyang tunay na kapangyarihan. Ang kanyang dambuhalang mga ugat, na madilim at may mga kaliskis, ay kumalat sa buong lupain, umuukit at naglalabas ng matinding puwersa. Binalot at winasak nito ang mga istruktura, na may mga gumuhong bahagi sa paligid. Ang bawat paggalaw ng kanyang ugat ay nagdudulot ng matinding pagyanig, at ang dating matibay na depensa ay ngayon ay nagigiba. Malinaw na ang pagdating ni Yuzio ay nagdulot ng sukdulang pagsubok, isang banta na higit pa sa anumang nakaharap ng sangkatauhan. Ang dambuhalang ugat ng puno ng demonyo, si Yuzio, ay patuloy na gumagapang, ang bawat galaw ay nagdudulot ng takot at pagkabahala, na may mga detalyeng nagpapahiwatig ng enerhiya. Kitang-kita ang paglapit nito sa mga gusali ng syudad, ang mga ugat ay tila mga galame na lumalamon sa lahat ng madadaanan. Nagbabanta ito sa bawat istrukturang nakatayo. Malinaw na ang pagdating ni Yuzio ay hindi lamang isang pagbabanta, kundi isang tiyak na pagwasak na papalapit sa gitna ng syudad, at ang huling pagtatanggol ay tila wala ng pag-asa. Ang malalaking ugat at sanga ni Yuzio ay nasa loob na ng syudad, mas malaki at mas marami kaysa dati. Ang mga ugat ay tila bumabalot sa mga gusali, nagdadala ng madilim na enerhiya o aura sa paligid. Ang dati abalang lansangan ay ngayon ay nababalutan ng takot at pagkawasak. Ang tanging pag-asa ay ang maliit na halaman na tila sumisibol sa ilalim ng mga ugat, isang pahiwatig na may pag-asa pa sa kabila ng dambuhalang pagkawasak na dala ni Yuzio. Tuluyan ang sinakop ni Yuzio ang syudad. Ang kanyang dambuhalang mga ugat ay kumalat sa bawat sulok, bumabalot sa mga nawasak na gusali at lumilikha ng isang nakakatakot na network sa ibabaw ng mga nawasak na istruktura. Ang berde at kumikinang na enerhiya na lumalabas mula sa mga ugat ay nagpapatunay sa kanyang ganap na kapangyarihan sa lugar. Ang dating sentro ng pag-asa ay ngayon ay naging isang madilim na baluarte ng puno ng demonyo. Ang kalangitan ay madilim, at ang buong kapaligiran ay nagpapahiwatig ng kanyang ganap na dominasyon. Ang buong syudad ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Yuzio. Sa isang bahagi ng syudad, ang mga sibilyan ay nabalot ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Ang buong syudad, ang sabi ng isang lalaki, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang isa pa ay dagling idinugtong, ay napapalibutan, ang mga ugat ni Yuzio ay nagsisilbing isang dambuhalang kulungan, na naghihiwalay sa kanila mula sa labas ng mundo. Ang dating buhay na syudad ay ngayon ay isang kuta na ng puno ng demonyo, at ang pag-asa ng pagtakas ay tila naglalaho na sa bawat sandali. Sa gitna ng kanyang ganap na dominasyon sa syudad, nagbigay ng utos si Yuzio, ang puno ng demonyo. Mula sa kanyang nagliliyab na mukha, isang maliit, itim na bilog na may dalawang nagliliyab na puting mata at napapalibutan ng kulay rosas at dilaw na enerhiya, umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Kuhain ang lahat ng tao sa syudad, ang utos na ito ay nagbigay ng bagong takot sa mga puso ng mga nakulong na sibilyan. Ang pagkubkob ng syudad ay hindi lang pagwasak, kundi pagkuha rin sa mga nakatira rito, isang mas masahol pa na kapalaran kaysa sa kamatayan. Ang kapangyarihan ni Yuzio ay ganap na, at ang bawat isa sa loob ng syudad ay nasa kanyang awa. Matapos ang utos ni Yuzio na hulihin ang lahat ng tao sa syudad,
agad na kumilos ang kanyang hukbo. Isang dambuhalang halimaw, nakahawig ng isang dinosaur o raptor na may kulay abo at matatalim na ngipin, ang sumugod, na nagpapakita ng pagnanais na sumunod sa utos ng puno ng demonyo. Ang kanyang nagliliyab na mata ay nagpapahiwatig ng kanyang matinding kapangyarihan. Sa likuran nito, makikita ang mga bahagi ng katawan ni Yuzio, na may malalaking sanga at isang nagliliyab na dilaw na mata, at may mga lumulutang na piraso ng enerhiya. Ito ang simula ng huling yugto ng pagkubkob, kung saan ang mga tao ay hindi na lang lumalaban para sa kaligtasan, kundi para sa kanilang kalayaan laban sa ganap na dominasyon ni Yuzio. Ang utos ni Yuzio ay agad na sinunod ng kanyang mga alagad. Ang mga halimaw, kabilang ang malakas na golden monkey na may tungkod at ang mababangis na lobo, ay sumugod sa mga sibilyan na nakakulong sa syudad. At hindi, ang mga sigaw ng mga tao, na nagpapakita ng kanilang desperasyon at takot sa harap ng mga sumasalakay. Ang mga halimaw ay tila nagdiriwang sa kanilang pag-atake, at ang mga tao ay walang magawa laban sa walang awa na puwersa ni Yuzio. Ang kanilang pagkuha ay nagsimula na, at ang bawat sandali ay nagdadala ng mas malalim na kawalan ng pag-asa. Habang ang hukbo ni Yuzio ay sumasalakay, isang kakaibang puwersa ang biglang bumalot sa buong syudad. Ito ang kapangyarihan ng Demon Bull, na may puti at magulong balahibo, at ang kanyang kakayahang manipulahin ang parang gravity. Napakabigat ng katawan ko, ang sigaw ng isang tao, hirap na hirap sa paggalaw habang bumabagsak ang mga bato at alikabok sa paligid. Ang iba ay nagtataka, ano ang nangyayari? Parang dumb oval ang bigat ko, ang dating mabilis na pag-atake ng mga halimaw ay napabagal, ngunit ang mga tao naman ang nahihirapan sa biglaang pagbabago sa gravity, na nagpapahirap sa kanilang paglaban at pagtakas. Ang kapangyarihan ng Demon Bull ay nagdaragdag ng panibagong panganib sa sitwasyon. Kasabay ng kakaibang kapangyarihan ng Demon Bull na nagpapabigat sa mga tao, isa pang bagong banta ang sumulpot mula sa hukbo ni Yuzio. Isang dambuhalang itim na mutant spider ang naglabas ng napakalaking sapot, na bumalat sa mga sibilyan sa syudad, lumilikha ng isang dambuhalang sapot sa buong lugar. Maraming tao ang nakulong sa malagkit na sapot, hirap na hirap makawala. Bitawan mo ako, ang sigaw ng isa sa mga nakakulong, habang ang isang babae ay nagmamakaawa, mahal ko, ang pagkakahuli ng mga tao sa sapot ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng pag-asa, at ang labanan ay nagiging mas mahirap para sa mga nakaligtas, na ngayon ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng puno ng demonyo at ng kanyang mga alagad. Kasabay ng pagbigat ng kanilang katawan mula sa kapangyarihan ng Demon Bull at ang pagkakakulong sa sapot ng mutant spider, isang bagong panganib ang sumiklab. Isang malaking alon ng apoy ang biglang sumulpot mula sa kung saan, na bumabalot sa lahat. Saan nanggaling ang apoy, ang sigaw ng isa, puno ng pagkalito at takot, habang ang mga piraso ng nasirang istruktura ay lumulutang sa ere. Ang isa pa ay dagling idinugtong, umiinit na rin ang likod, ang apoy na ito ay nagbigay ng panibagong matinding pagsubok sa mga nakulong na sibilyan, na ngayon ay nasa gitna ng iba't ibang uri ng kapahamakan na dulot ng hukbo ni Yuzio. Ang kanilang pag-asa ay lalong naglalaho, habang ang apoy ay patuloy na lumalaganap. Ang biglaang paglitaw ng apoy ay hindi nagkataon lamang. Mula sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang nine-tailed fox, isang dambuhalang nilalang na may kulay pulang balahibo at nagliliyab na dilaw na mga buhok sa paligid ng kanyang leeg. Siya ang may gawa ng lumalaganap na apoy, na nagdadala ng mas matinding panganib sa mga nakulong na sibilyan. Ang kanyang nagliliyab na balahibo at mga mata ay nagpapakita ng kanyang matinding galit at lakas, at ang kanyang bibig ay nakabukas na tila umiiyak o umaatake. Ang pagdating niya ay nagdagdag ng isa pang nakamamatay na elemento sa pagkubkob ng syudad, na nagpapahirap sa pagtakas. Sa gitna ng kaguluhang dulot ng pagsalakay ni Yuzio sa syudad, isang tao ang desperadong nagtatago sa kanyang tahanan. Mahigpit siyang bumalat ng kumot sa kanyang katawan, na tila ito ang tanging makapagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa nakakakilabot na mga pangyayari sa labas. Naririnig niya ang malalayong hiyawan at ingay ng kaguluhan, na nagpapalala lamang sa kanyang takot. Ang kanyang dilat na mga mata at maputlang mukha ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa at ang matinding pangamba na anumang oras ay maaaring mapasok ng panganib ang kanyang pinagtataguan. Ang bawat segundo ay tila isang walang hanggang paghihintay sa hindi tiyak na kahihinatnan. Sa gitna ng kanyang pagtatago at pag-asa na ligtas siya, biglang nagulat ang tao.
Ang isang ugat ni Yuzio, na tinatawag na Dragon Root, ay tuluyan ng pumasok sa loob ng silid, sinira ang salamin ng bintana. Ang ugat ay bumulagta sa bintana, nagbigay ng direkta at matinding banta sa kanya, na madilim at may kakaibang hugis. Ang kanyang ekspresyon ay puro takot at pagkabigla, habang nakatingala siya sa dambuhalang ugat na biglang sumulpot sa kanyang harapan. Ang kanyang huling pag-asa ng kaligtasan ay nawala, at ang takot ay lumalamon sa kanya habang ang Demon Tree ay tuluyan ng lumalapit. Ang pagpasok ng Dragon Root sa silid ng nagtatago ay simula pa lamang ng mas malaking bangungot. Sa labas, ang mga ugat ni Yuzio ay tuluyan ng nilamon ng buong syudad, bumabalot sa isang malaking gusali, at sa bawat hibla ng kanyang dambuhalang katawan ay nakasabit ang napakaraming tao. Bitawan mo ako, ang sigaw ng isang biktima, habang ang iba ay nagpapakita ng matinding takot at pagkabigla. Ang mga tao ay tila mga anino na nakakulong sa nakakapanlumo na presensya ng puno ng demonyo. Ang syudad ay naging isang dambuhalang kulungan, at ang bawat isa ay nasa kapangyarihan ni Yuzio, walang takas, at ang pag-asa ay tuluyan ng naglalaho. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at desperasyon, isang pamilyar na figura ang lumitaw. Si General Lee, na dati ay puno ng pagkabahala, ay ngayon ay nababalot ng matinding galit at determinasyon. Magsama-sama kayo sa impyerno, puno ng demonyo, ang kanyang sigaw, habang pinapaputok niya ang kanyang baril na may epekto ng putok o enerhiya. Ang kanyang galit at paglaban ay nagbigay ng biglaang pag-asa, isang pahiwatig na mayroon pa ring lumalaban sa kabila ng lahat. Sa kabila ng mga kalupitan na nangyari sa Bayou City, si General Lee ay hindi sumusuko, at ang kanyang paglaban ay nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong yugto sa labanan laban kay Yuzio. Matapos ang galit na pagpapaputok ni General Lee, direktang tinamaan ang mukha ni Yuzio, isang itim na bilog na may dalawang nagliliyab na puting mata sa gitna ng maliwanag na dilaw na enerhiya. Gayunpaman, sa kabila ng lakas ng mga putok, tila wala itong epekto. Ang enerhiya mula sa baril ay tila tumatalsik lamang sa kanyang mukha, na parang kagat lang ng langgam. Hindi maipaliwanag ni General Lee kung bakit walang epekto ang kanyang pag-atake. Ang kanyang pagkalito at pagkadismaya ay malinaw. Si Yuzio ay tila hindi matitinag, na nagpapatunay sa kanyang napakalaking kapangyarihan at nagdadagdag ng kawalan ng pag-asa sa mga nakaligtas sa Bayou City. Sa kabila ng kanyang galit na pag-atake, hindi naging sapat ang kapangyarihan ni General Lee upang talunin si Yuzio. Sa isang iglap, nahuli siya ng isang malaking ugat ng puno ng demonyo, na may mga gumuhong bato at alikabok sa paligid. Ang kanyang mukha ay nababalot ng sakit at pagkabigla, habang pinipiga siya ng ugat. Ang na tunog ay tila nagpapahiwatig ng kanyang matinding paghihirap. Ang kanyang pagkahuli ay nagpakita na kahit ang pinakamatapang na mandirigma ay walang laban sa ganap na kapangyarihan ni Yuzio. Ang pagbagsak ni General Lee ay nagbigay ng mas malalim na kawalan ng pag-asa sa mga nakaligtas sa Bayou City, na ngayon ay tila wala ng pag-asa laban sa puno ng demonyo. Matapos mahuli si General Lee, sa kabila ng kanyang pagkahuli, narinig ang matapang na tinig ni General Lee. Kaming mga tao, hindi namin kayo hahayaan makaligtas. Ang kanyang sigaw, isang pahayag ng matinding pagtutol sa kabila ng kanyang kalagayan. Ang boses ni General Lee ay naghatid ng pag-asa at paglaban sa mga nakaligtas, na nagpapakita na hindi pa rin sila sumusuko. Ang pagkubkob sa Bayou City ay puno ng panganib, ngunit ang pahayag ni General Lee ay nagpapakita na ang espiritu ng paglaban ng mga tao ay nananatili, kahit na sa harap ng ganap na kapangyarihan ni Yuzio na may nagliliyab na dilaw na mata at napapalibutan ng madilim na kulay ube na enerhiya. Sa kabila ng kanyang pagkahuli at matinding paghihirap, hindi nawala ang pag-asa ni General Lee. Sa harap ng puno ng demonyo, buong tapang siyang sumigaw, "Talagang papatayin namin kayong lahat." Ang kanyang seryoso at determinadong ekspresyon, kahit na may bakas ng pagod sa kanyang mukha, ay nagpapakita ng kanyang paninindigan. Ang kanyang pahayag ay puno ng pagdedetermina at paglaban, na nagpapakita na kahit na nasa bingit ng kamatayan, ang espiritu ng tao ay hindi masisira. Ang kanyang tinig ay tila nagbigay ng panibagong lakas sa mga nakaligtas sa Bayou City, na nagpapakita na hindi pa tapos ang labanan. Sa kabila ng matapang na pahayag ni General Lee, tila walang epekto ito kay Yuzio. Sa isang mapanuyang tinig, sumagot ang puno ng demonyo, "Ginawa ninyo na yan,
ang kanyang mga salita ay tila nagpapahiwatig na alam niya ang lahat ng taktika ng mga tao, at hindi siya matitinag. Ang paglaban ni General Lee ay tila walang saysay sa harap ng napakalaking kapangyarihan ni Yuzio, na may nagliliyab na puting mata at maliwanag na dilaw na enerhiya sa background, na nagdulot ng mas malalim na kawalan ng pag-asa sa mga nakaligtas sa Bayou City. Ang kanilang pag-asa ay tila unti-unting naglalaho. Sa kabila ng pagkahuli niya, hindi pa rin nawala ang paglaban ni General Lee. Bagaman siya ay hawak ni Yuzio, ang kanyang isip ay nanatiling matatag. Sa kanyang isipan, bulong niya, puno ng demonyo, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang matinding galit at pagkamuhi sa kanilang kalaban, na makikita sa kanyang nanlilisik na mata at bakas ng dugo sa pisngi. Patuloy niyang kinukumpirma ang kanyang pahayag, oo, ginawa namin. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng kanyang hindi pagsuko at ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang laban, kahit na sa harap ng napakalaking kapangyarihan ni Yuzio sa Bayou City. Ang kanyang paghihirap ay nagpapakita ng kanyang pagiging tao, ngunit ang kanyang espiritu ay nananatiling matatag. Sa kabila ng pagmamayabang ni General Lee, lalong nagalit si Yuzio. Ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding galit, at sa isang nagngangalit na tinig na may nagliliyab na puting mata at nababalutan ng maliwanag na dilaw na enerhiya, sumigaw siya, "Ngayon, pumunta kami rito, upang kumpirmahin ang aming posisyon." Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang ganap na kapangyarihan at ang kanyang intensyon na dominahin ang lahat. Dagdag pa niya, ang buhay at kapalaran ng planetang ito. Lahat ng ito, ang kanyang galit ay nagbigay ng panibagong banta sa mga nakaligtas sa Bayou City, na ngayon ay nasa ilalim ng ganap na kapangyarihan ni Yuzio, na handang gawin ang lahat upang ipatupad ang kanyang dominasyon. Sa kabila ng kanyang matapang na pahayag, walang awa si Yuzio. Habang nakabitin at hawak pa rin ng isang ugat, nakita ni General Lee ang papalapit na isa pang matulis na ugat ng puno ng demonyo, na tila walang balak siyang patawarin. Ang kanyang mukha ay nabalot ng labis na sakit at paghihirap, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkabahala sa nalalapit na atake. Sa harap ng ganoong kapangyarihan at sa pagbalot ng kulay ube na enerhiya at mga epekto ng putok, ang sinabi ni Yuzio ay, hindi kayo mga tao ang magdedesisyon, na nagpatunay sa kanyang ganap na dominasyon. Ang nalalapit na pag-atake kay General Lee ay nagbigay ng mas malalim na kawalan ng pag-asa sa mga nakaligtas sa Bayou City. Ang huling atake ni Yuzio ay tumama kay General Lee. Sa isang marahas na iglap, ang matulis na ugat ay tumagos sa kanya, at sa sobrang lakas ng Yuzio, si General Lee ay tila naging lamok na nadurog. Ang pagsabog ng dugo at enerhiya ay nagkalat sa paligid, isang nakakapanlumo na tanawin na nagpapakita ng kanyang pagbagsak, na nangingibabaw ang kulay pula. Ang pagtatapos ng buhay ni General Lee ay nagbigay ng ganap na kawalan ng pag-asa sa mga nakaligtas sa Bayou City. Ang puno ng demonyo ay nanalo, at ang kinabukasan ng syudad ay tila madilim at walang pag-asa. Like, comment, share and subscribe for more videos.